Alas 5:45 na ho ng umaga, mga kapuso. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga balita sa Super Balita sa 909, numero 2. Ayon ho sa Pag-asa, wala pang binabantayan na low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, easterlies naman ang nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang buong bahagi ng Visayas, ang Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong bagang pag-ulan, paggulog at pagkidlat ng dahil sa localized thunderstorms. Ang buong Visayas, ang Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Timog Silangan hanggang Hilagan Silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Alas 5:47 na ho ng umaga. Samantala sa iba pang balita, mas maraming flights mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas papunta sa Palawan hiniling ng gobernador sa isang airline, mga kapuso, o sa isang airline company. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super JB Juanitza sa detalye ng balita. Pasok! Inalaki nga sa isang pagpupulong ng pamahalang panlalawigan at Cebu Pacific ang posibilidad ng pagbubukas ng mas maraming flight routes patungong Palawan upang mapahusay pa ang konektibidad ng lalawigan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pagpupulong noong September 1, 2025, binigyan din ni Governor Ami R. Alvarez ang mas maayos na access sa Himpapawid ay hindi lamang pagpapalakas ng turismo kundi pagsusulong din ng kalakalan at mas mabilis na daloy ng mga produkto ng Palawan. Kasama rin sa diskusyon ang kasalukuyang datos ng biyahe ng mga pasahero sa mga paliparan ng Coron, El Nido, Busuanga at San Vicente na nagpapakita ng tumaas na demand para sa mas maayos na flight network. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat ito. Alas 5:48 na ho ng umaga, mga kapuso. Palawan Tourism nakisa sa 36 Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan. Si Super JB Juanitza sa detalye ng balita. Pasok! Idinidangan ng Palawan sa 36 Philippine Travel Mart ang hindi matatawarang kagandahan ng kalikasan at makukulay na aspeto ng kultura na nagbibigay na natatanging pagkakakilanlan sa lalawigan ng Palawan. Hindi lamang likas na ganda ang ipinakita ng Palawan sa pagbubukas ng 36 Philippine Travel Mart nitong September 5 to 7, 2025 sa SMX Convention Center, kundi pati na rin ang yamang ekonomiya sa pamagitan ng mga lokal na produkto ng iba't ibang bayan. Pinangunahan ng Provincial Tourism Promotion and Development Office o PPPDO ang paglahok katuwang ang Palawan Tourism Council at mga kinatawan mula sa mga munisipyo. Layunin nitong mas makilala ang Palawan hindi lang bilang destinasyong panturismo kundi bilang sentro ng lokal na kalakalan na tumutulong sa kabuhayan ng mga komunidad. Sa pangunguna ni Supervising Tourism Marketing Operations Officer Arnold Valdez, tampok ang iba't ibang presentasyon mula sa mga bayan gaya ng Araceli, Dumaran, Brooks Point, San Vicente, Culion, Nara at El Nido. Layo nitong ipakita na ang Palawan ay higit pa sa dagat at isla kundi tahanan din ng mayamang tradisyon at pamana ng mga komunidad. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat ito. Alas 5:50 na ho ng umaga, mga kapuso. Department of Education nilinaw na hindi patutupad ng DepEd ang Comprehensive Sexuality Education matapos ilabas ng ahensya ang DepEd Order Number 25
Series of 2025, isang bagong pulisiya sa reproductive health education, mga kapuso. Super Radio Local News. Lamiho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Nilinaw ng Department of Education na hindi patutupad ng DepEd ang Comprehensive Sexuality Education matapos ilabas ng ahensya ang DepEd Order No. 025 Series of 2025, isang bagong pulisiya sa Reproductive Health Education o RHE. Ayon sa DepEd na ang bagong pulisiya ay nakabatay sa Republic Act No. 10354 o ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law of 2012. Ang naturang framework ay nakatuon sa kalusugan, personal na pananagutan at paggalang sa mga relasyon na ituturo ng sinanay na mga guro sa parang akma sa edad at may mataas na sensibilidad. Kaugnay nito sa ilalim sa sapat na pagsasanay at tuloy-tuloy na profesional na pag-unlad, ang mga gurong magpapatupad ng RHE na susuportahan ng sapat na kagamitan upang matiyak ang kanilang kakayahan at pagiging sensitibo sa pagtuturo ng mga aralin. Tiniyak din ang kagawaran na lahat ng instructional materials ay magiging tama ayon sa siyensya at nakabatay sa ebidensya at walang bahid ng maling paniniwala o ideolohiya. Higit pa rito itataguyod ng RHE ang gender sensitivity at tutugon sa mga issue ng gender-based violence na patuloy na nararanasan sa mga paaralan. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat, Super Wilmar Abreya. Alas 5:52 na ng umaga, mga kapuso. Nara Integrated School pumiling na suporta sa pamahalang panlalawigan para sa pagpapaunlad ng kanilang eskwelahan. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan, si Super JB Juanit. Mayroon pong detalye ng balita. Pasok! Nakipagpulong nga ang pamunuan ng mga mag-aaral ng Nara Integrated School sa pamahalang palalawigan itong nakalipas na araw. Naging pagkakataon nito upang ilapit sa pamahalang palalawigan ang pangailangan ng mga guro at mag-aaral sa naturang eskwelahan. Pinangunahan ni Principal to Dr. Noli P. Acosta ang delegasyon ng paaralan na nakipagdialogo kina Governor Amy Roa Alvarez at Board Member Ryan Di Maminta. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ang mga isyong may kinalaman sa kakulangan sa pasilidad, karagdagang suporta para sa mga guro at iba pang pangangailangan pang edukasyon. Sa panig ng pamahalang palalawigan, tiniyak na nakahanay sa mga prioridad ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas ng sektor ng edukasyon. Iginitin ng gobernador na hindi lamang ito usapin ng pasilidad kundi ng pagbibigay ng mas maayos na kapaligiran upang matulungan ang mga estudyante sa paghubog sa kanilang kinabukasan. Patuloy na makikipagtulungan naman ang Kapitolyo sa mga paaralan sa Palawan upang maghanap ng mga konkretong solusyon sa mga suliraning kinaharap na mga institusyong pang-edukasyon. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mga kaibigan, kayo ay patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa 909 numero 2. Sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, Department of Information and Communication. Okay, bago sa balitang yan, unahin muna natin itong pagpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin sa Bayan ng Roxas. Hanggang ngayong linggo na lamang ipapatupad. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantacuno para po sa detalye ng balita. Pasok! Kinumpirma ng Department of Trade and Industry na hanggang ngayong linggo na lamang ipapatupad ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa Bayan ng Roxas, Palawan. Ang Wilson Pans ng DTI Palawan,
September 12, 2025 ang huling araw ng implementasyon ng kautusan kung saan wala nang nakitaan ng mga pagtaas ng presyo ang mga tindahan sa munisipyo sa weekly monitoring na ikinakasa. Ito man ay dahil sa naging normalidad ng sitwasyon makalipas ang epekto ng masamang panahon. Matatandaang nagdeklara ng state of calamity ang LG Rojas dahil sa epekto ng bagyong Cristina noong Hulyo kung saan automatikong naka-freeze sa kasalukuyang presyo ng mga pangunahing pangangailangan ng hindi nalagpas sa 60 araw. Samantala, patuloy pa rin naman ang pagsasagawa ng supply at price monitoring ng DTI sa mga pangunahing bilihin sa munisipyo upang matiyak ang sapat na supply at ang pagsunod ng mga presyo. Isa itinakda nga price freeze sa mga pangunahing pamilihan. Ako si June Vicer, Bantakulo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, karagdagan pa rin po ang balita mula sa bayan po ng Rojas. Mga opisyal ng Rojas Palawan Pump Boat Operators Association formal nang nanumpa sa alkalde ng Rojas bilang preparasyon sa pagbubukas ng turismo sa nabanggit na bayan. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Formal na ngang nanumpahan nung nakalipas na araw ng Biyernes kay Rojas Municipal Mayor Pedi Sabando ang mga opisyal ng Rojas Palawan Pump Boat Operators Association na sa ilalim ng Municipal Tourism Office. Ito'y bahagi ng layunin ng lokal na pamahalaan ng Rojas na mayangat at mapalakas ang industriya ng turismo sa kanilang bayan. Makakatuwang ng Municipal Tourism Office ang Ropalpoa sa paghahatid at pagsundo ng mga turista para sa kanilang mga island tour na pangunahing i-offer ng tanggapan ng turismo sa mga bisita na magtutungo sa Rojas. Kabilang sa mga magiging bahagi ng island tour ay ang Purao Island, Modesta Island Resort, Kabugan, Madlis Sandbar, Shell Island, Stan Lake Island at Johnson Island and Sandbar. Kabilang sa mga sumaksi sa panunumpa, sina Municipal Tourism Officer Ronel Bernaldez, Adli Sarail Jr., Project Consultant mula sa Sarail Management Consultancy Firm, Judith Merquita Pasion, Claire Zambrano Almasco, at Dr. Judy Ann Valino Sarail ng Department of Tourism. Sa naging mensahe ni Mayor Sabando, sinabi nito na nais umunin niya na hindi na magamit sa iligal ang mga bangka ng mga mangisda. Sa halip ay nais niyang makita mo ito nasakay ng mga naturang bangka ay mga turista. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Sana magtagumpay, ano ho? Dahil yung Rojas Palawan, daanan na lang ng mga turista. Sayang, andyan pa man din yung pinakamahal na resort sa buong mundo. Pero, mga kapuso, yung Rojas Palawan, daanan lang ng mga turista. Hindi ho nagtatagal dyan. Samantala mga kaibigan, si Bapanga Balita, Department of Information and Communication Technology, naglabas ng mga paalala sa mga online sellers para sa legalidad ng kanilang negosyo. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantakulo. Sa detalye ng balita, pasok! Nagpaalala ang Department of Information and Communication Technology sa mga online sellers ay tungkol sa mga dapat tandaan upang mapanatili ang kaligtasan at legalidad ng kanilang mga gawain sa digital marketplace. Ayon sa pamunuan ng DICT, walang lugar para sa pagbebenta ng mga pinagbabawal na produkto sa online platforms. Ito upang matiyaka na ang lahat ng transaksyon ay naayon sa batas at hindi makakasama sa publiko. Nanawagan ng ahensya sa lahat ng online seller na maging responsable sa produktong kanilang ibinibenta at tiyakin ang mga produkto ay sumusunod sa alituntunin ng iba't ibang e-commerce platforms na kanilang ginagamit at sa lahat ng umiiral na batas. Dagdag pa rito, pinapaalalahan din ng DICT ang mga nagbebenta na siguruhing lahat ng kanilang produkto ay may malinaw at kompletong impormasyon. Kabilang dito ang tamang presyo, paglalarawan ng produkto at babala kung ang produkto ay maaring makapinsala. Ako si June Vicer Bantakulo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, tamang oras sa Pilipinas,
Ganap na po alas 6 po ng umaga.